Isang makabuluhang pagdiriwang po ng Kwaresma sa ating lahat. At nawa tayo po'y nasa diwa ng pag-alala at pag-celebrate ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At mahalagang sa panahon na ito ay inilalagay natin ang ating sarili sa isang pagkakataong muling maranasan at makita ang tunay na pag-ibig at pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong pagkakataon pong ito, iniimbitahan ko po kayo upang makibahagi dito sa ating espesyal na gawain, ang pagbubulay-bulay ngayong panahon ng Kwaresma. Ito'y maiksi, subalit ito'y a special short self-paced retreat for all. Bagamat maiksi lamang, subalit iniimbitahan natin ang bawat isa sa inyo upang makibahagi sa isang makabuluhang pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Una po natin gawin na paalala ay tayo po'y humawak o magdala ng Bible kasama ng sulatan o kwaderno at pansulat o ballpen, bilang bahagi po ng ating pong pagbibigay ng panahon at ng buong atensyon sa ating gagawin sa pagkakataon na ito. At nais ko rin pong ipaalala sa inyo na itong ating video ay maaari nyo pong i-post upang makahabol doon sa mga hinihingi natin katulad ng pagtugon sa mga tanong sa pamamagitan ng pagsusulat sa ating mga kwaderno. Kung kayo po'y handa na, ay maaari na po nating simulan ang gawaing ito. Una mga kapatid, tayo po'y ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Pikit natin ang ating mga mata. Breathe in. Breathe out. Dahan-dahan lamang. Breathe in. Breathe out. Isa pa po. Breathe in. Breathe out. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, as I enter this sacred moment, quiet my heart. Teach me your way of humility, love, and surrender. Amen. Pakinggan po natin ang isang awitin bilang bahagi ng ating pagtuon ng ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Mayroon ka bang nababati? Buktong na anak, hindi niya ibinagkali. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng limong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang lubong itinigis ng iyong anak para sa akin. Mga kasama at mga kapatid,
Itong ating pong retreat or self-paced special reflection ay may pamagat na the call to kenosis, emptying ourselves like Christ. Isa sa mga bagay na dapat nating makita sa ating buhay ay ang practice of kenosis. Kenosis means emptying ourselves. But our self-emptying is something that is connected with what our Lord Jesus Christ did in His lifetime. Unang bahagi, mga kasama, when we say the kenosis of Jesus, Jesus bridged the gap. Ang ating Panginoong Jesucristo'y kanyang tinawid ang pagkakaiba ng divine and human. Jesus had every right to remain in divine glory, yet He chose to empty Himself. Mula po doon sa Philippians chapter 2, verses 6 to 7. Who, though He existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a slave, assuming human likeness, and being found in appearance as a human. Mula sa mga talatang ito, makikita natin that Jesus emptied Himself. He did not cling to that privilege but crossed the distance between heaven and humanity. However, kenosis is not losing identity. It is using who we are for others. Jesus bridges the gap between God and humanity and invites us to bridge gaps between people. Ang inihingi sa atin, mga kasama at mga kapatid, ay yung ating muling pag-abot sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-give up of something we hold dear. Tandaan natin ang isang statement na ito. Love moves not by holding on, but by giving up. Jesus gave up something so dear to Him, and that is His divine nature. Upang makaabot siya doon sa tao, kanyang hinubad ito at dinala ang kanyang sarili sa presensya ng mga tao. Kumusta po tayo dito sa mahalagang bagay na ito ng ating pagsunod sa ating Panginoon? Is there a gap between me and someone else due to pride, hurt, or indifference? Meron ba, mga kasama? Pwede mo pong i-post ang video na ito, simulan mong magsulat. Ano kaya yung gap na yon? Ano kaya yung difference na yon? How is God calling me to move closer rather than stay distant? Maring feeling natin malayo tayo sa ibang tao. Subalit tinatawagan tayo sa pagsunod upang ating tawirin ang pagkakaiba ng ating kapwa. Kung paanong tinignan ka ng Diyos bilang mahalaga, ano yung kaya mong i-give up upang maabot mo rin ang iba. Isulat mo yan sa iyong kwaderno.
Mga kapatid, tayo naman ay darako sa ikalawang bahagi ng ating pong pagbubulay. Ito naman ay kenosis as humility. Kanina ay ating pong nakita na ang kenosis ng ating Panginoon bridges the gap between the divine and human. But this time, just like what was written in Philippians chapter 2, in part 7, that he take the form of a slave, assuming human likeness, and being found in appearance as a human. Ang ating Panginoong Jesucristo ay kanyang niyakap ang mababang katatayuan. Hindi dahil sa kanyang kahinaan sa buhay, kundi out of love. True humility is not denying who we are. It is offering who we are in service. In a world that tells us to rise, Jesus teaches us to stoop down in compassion. Mga kapatid, kenosis as humility. Tandaan natin ang isang magandang kasabihan na dapat nating tignan na nangyayari sa ating buhay. That humility is greatness expressed in service. Kung ating babalikan ang istorya ng ating Panginoong Jesucristo, the night when He instituted the Holy Communion, He did something great through His service. Ang ginawa niya ay hinugasan niya ang paan ng kanyang mga alagad. Buong pagpapakumbaba. Sometimes, tinitignan natin ito as vulnerability or something na masasabi nating weakness ng ating Panginoong Jesucristo. But in the mind of Jesus Christ, what He did is something great. Something that is able to stoop Him down to serve His disciples. At doon din tayo tinatawag. Sapagkat kung pag-uusapan natin ang pagpapakumbaba, hindi lamang yung sinasabi natin na tayo'y mapagpakumbaba. But it is shown in our work, expressed in our service to people. Matatandaan rin natin as Jesus washed the feet of His disciples, He also worn that crown of thorns bilang kanyang pagpapakumbaba, bilang pagkilala sa pangangailangang maglingkod sa ating bayan o sa ating pong kapwa. Kapatid, who do you struggle to be humble? Or when do you struggle to be humble? Especially when you feel you deserve recognition. Maaari niyo pong i-post muli ang video na ito. Isulat ninyo. When do I struggle to be humble, especially when I feel I deserve recognition? Ang pangalawang tanong, who do in my life needs my presence, not my pride? Who in my life needs my presence, not my pride? Di mo pinagkait
Mga kapatid, ang kadakilaan ng ating Panginoon ay unang pinakita niya sa kanyang pagpapakababa at pag-abot sa mga tao. At panghuli na siyang huling parte ng ating pagbubulay-bulay ay yung kenosis as obedience, ang pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Mula po sa bahagi ng verse 5, sabi, "Let the same mind be in you that was in Christ Jesus." Ang ating Panginoong Hesukristo ay kanyang sinunod ang kalooban ng ating Panginoon. And His self-emptying reached its deepest expression through His obedience and even sacrifice. Can you say sacrifice? Obedience is easy when it is comfortable. But Jesus shows His obedience that cost everything. Mga kapatid, kenosis means saying, "Not my will, but yours be done," even when it leads to the cross. May kita natin iyong paniniwala, pagtitiwala ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama, na sa pagbibigay sa kanya ng misyon upang pumunta sa sangkatauhan at sumunod kahit hanggang sa krus sa Kalbaryo, ay may kita natin yung pagkakakilala niya sa ating Panginoon. At ang sabi ng mga salita ng Panginoong Diyos mula kay Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, no? Ang sabi, "And being found in appearance as a human, be humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross." Yun yung uri ng pagsunod na ginawa ng ating Panginoon. At ginawa niya yon sapagkat kilala niya ang Ama. Mga kapatid, bukod dun sa kilala niya ang Ama, mahal niya ang Ama. Ang kanyang pagsunod at ang kanyang pagtugon ay nakabase sa kanyang pagkakakilala at pagmamahal sa kanyang Ama. Remember that the depth of our surrender reveals the depth of our love. Ito rin nawa ay makita natin sa ating sarili. May tanong natin, gaano nga ba talaga kalalim ang aking pag-ibig? That I can even surrender to the point of sacrificing myself for the glory of that God who called me. Nawa, makita natin ang lalim ng ating pag-ibig. Pwede mo pong tugunin ang tanong na ito muli. Where is God calling me to obey even if it is difficult? Ano ba yung mga bagay na inimbitahan ka ng Diyos upang kumilos? At nakikita mong mahirap. And how will you obey? How will you obey? Awit ang diwa ng papuri sa'yo, pagkat ika'y nakila, ika'y sadyang nakila, mula sa papuri sa'yo, pagkat ika'y nakila, ika'y sadyang nakila. Oh,
Sa ating pong pagtatapos sa panahon na ito ng pagbubulay-bulay, ating nakita ang mensahe ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng salitang kenosis, which originally means the self-emptying of our Lord Jesus Christ. When we say kenosis, it's about bridging the gap through love, to walk in humility through service, to obey faithfully through service. Itong tatlong ito na ating pong dinaanan at ating pong pinagbulayan ay hindi lamang gawain ng ating Panginoong Hesus. It is actually our calling. Our calling to practice kenosis, to bridge the gaps, to walk in humility, and to obey faithfully to our God. Sa ating pong pagtatapos, inimbitahan ko po ang bawat isa sa isang panalangin. Panalangin na taos mula sa ating puso. Tayo po'y pumikit at manalangin. Lord Jesus, you emptied yourself out of love for me. Teach me to let go of pride, to walk in humility, and to obey even when it is hard. Help me to bridge the gaps between myself and others, to serve with compassion, and to live a life that reflects your sacrifice. This Holy Week, shape my heart to be like yours. May my life declare Jesus Christ is Lord. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi dito sa ating maikling, espesyal na pagbubulay-bulay. Nawa ating pong nakita ang kahalagahan ng ating pagkakakilala kay Kristo sa kanyang kaparaanan ng kenosis upang atin din namang magawa ito sa ating pong mga buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At para lumalim pa ang ating pong mga pagtugon sa ating Panginoong Jesucristo sa tawag ng kenosis, tayo po'y umattend doon sa iba't ibang gawain natin ngayong panahon ng Kwaresma. Una po yung ating Monday, Thursday activity. Ito po ay mangyayari ng 6:00. Ito po ay sa Huwebes at sama-sama tayo na magdiwang ng banal na hapunan ng ating Panginoong Jesus. Ang sumunod po ay ang Good Friday service natin, April 3. Yan po ay sa Biyernes. Gagawin natin sa ganap na 9:00 ng umaga. Ang ating 7 last words. At ganun din naman sa Sunday ay sama-sama tayong sumamba para sa buhay na Mesyas, ang Kristo, ang ating Panginoong Yesus. Ito po ay joint worship sa ganap na 9:00 ng umaga. Sama-sama po tayong sumamba hanggang sa gabi para sa ating Easter cantata na meron pong pamagat na lakbay, simula, wakas, tagumpay. Mga awitin mula sa ating pong mga nag-workshop or songwriting workshop sa panahon ng Pebrero. At nawa ang mga ito ay patuloy na magbigay sa atin ng lakas sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Muli po, isang makabuluhang pagsasama-sama para sa panahon ng Kwaresma. Ito po ang Pastor Randy J. Austria kasama ninyo, kamanlalakbay sa ating pong journey towards Easter. God bless you all. Amen.